Sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Maria Magdalena sa labas ng libingan umiiyak. Kahit nabalitaan na niya na wala na ang katawan ni Jesus, nanatili pa rin siya naghahanap. Nakaharap niya si Jesus, ngunit hindi niya siya nakilala. Inakala niyang hardinero lamang siya. Ipinapakita nito ang isang malalim na katotohanan na minsan kahit ang Diyos ay nasa ating harapan na, hindi natin siya agad nakikilala. Lalo na kapag ang ating puso ay puno ng lungkot, takot at pangamba. Ngunit nagbago ang lahat nang tawagin siya ng Panginoon sa kanyang pangalan, Maria. Sa isang salita, nabuksan ang kanyang mga mata at puso at nakilala niya ang Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng panlabas na anyo, kundi sa isang personal na pagtawag. Nagpapakita ito na ang tunay na pagkilala kay Jesus ay hindi lamang sa paningin, kundi sa personal na ugnayan sa Kanya. Isang Diyos na kilala tayo at tinatawag tayo sa ating pangalan. Sa ating buhay, minsan tulad tayo ni Maria, naghahanap sa maling lugar o nakakulong sa ating sariling lungkot at karanasan. Minsan iniisip natin na wala na ang Diyos, iniwan tayo. Ngunit ang katotohanan ay naroon siya. Hindi nga lang sa paraang ating inaasahan. Kapag pinapakinggan natin ang Panginoon, kapag hinahayaan natin ang kanyang tinig, doon natin siya nakikilala. Pagkatapos makilala ni Maria si Jesus, binigyan siya ng misyon. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at sa inyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Mula sa pag-iyak, siya ay naging tagapagbalita. Ipinapakita nito na ang tunay na nakatagpo kay Kristo ay hindi nananatiling tahimik, kundi nagiging saksi. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon ay paanyaya sa atin na makinig dahil tinatawag din tayo ng Diyos sa ating pangalan. Sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, sa ating mga lungkot at kabiguan, naroon siya, malapit, personal at buhay. Ang tanong, naririnig ba natin at nakikilala ba natin ang kanyang tinig? At kapag nakilala natin siya tulad ni Maria, naway magkaroon tayo ng tapang na ipahayag na muling nabuhay ang Panginoon.